Sadyang masayahin daw talaga ang mga Pinoy lalo na kapag nagkasama-sama. Kadalasan nauuwi sa masaya at minsay maingay na kwentuhan. Pero sa Singapore, tila hindi ito nagustuhan ng isang lokal doon. Inireklamo niya ang pagiging maingay daw ng isang grupo ng mga OFW habang nasa biyahe. Balitang hatid ni Cedric Castillo. Sa paghagupit ng bagyong Yolanda noong isang taon, may mga pagkakataong bakas pa rin ang mga ngiti sa ilan nating mga kababayan. At kahit pa sa personal nila mga pagsubok, tuwa at galak ang ipinararating ng mga OFW mula sa malayong panig ng daigdig. Ilang beses na nga nating napahanga ang mundo sa gaan ng disposisyon sa buhay ng mga Pinoy. Pero sa bansang Singapore, hindi ikinatuwa ng isang lokal doon ang pagiging masayahin na humantong sa pagiging maingay daw ng isang grupo ng OFWs. Sa post ng isang nagpakilala lamang bilang si H sa website na therealsingapore.com, binatikos ang di umunoy nakakagambalang ingay ng ilang Pinoy workers doon habang papunta sa isang kilalang tambayan tuwing araw ng linggo ng mga Pilipino sa Singapore. Ayon kay H, wala naman daw masama sa pagkukwentuhan at pagtatawanan, pero sa naranasan daw niyang malakulog at kidlat na ingay, hindi raw komportable at parang nasa Maynila raw ang kanyang biyahe. Payo pa ni H sa ibang Singaporeans, iwasang sumakay ng bus at tren papunta sa naturang lugar tuwing day off ng mga OFW. Ayon sa Commission on Human Rights o CHR, hindi naaayon sa karapatang pantao ang komentaryong ipinukol sa mga kababayan natin. Kung meron man daw biktima sa sitwasyong ito, hindi ang pasaherong si H, kundi ang mga OFW. Those kinds of comments are racist. Pag tayo daw nakikita-kita, parang meron tayong herd mentality, para tayong mga langgam na nagkukumpulan sa isang lugar. You always encounter those negative stereotypes, but what is important is the fact that those stereotypes actually have no basis in actual experience. Sa kanyang post, iminungkahi pa ni H na magtalaga ang pamahalaan ng Singapore ng sariling sasakyan para sa OFWs para hindi na makaabala pa sa iba. Sagot ng CHR, gara palang paglabag na raw sa karapatang pantao kung magkakaroon ng ganitong pulisiya. That's ridiculous. Aside from being demeaning and racist, they should not be the basis definitely of any policy or any law or any practice that will be sanctioned by any government. Dahil sa kanyang open letter, inulan ng kabi-kabilang batikos ang sender. Dito sa Metro Manila, hindi na nga siguro maikakaila ang pagkabarubal ng ilan sa atin kung unahan sa masasakyan ang pag-uusapan. Sa loob ng bus na ito na biyaheng Fairview sa Quezon City, sardinas ang inabot namin sa pagsampa. Kasabay ng tila pagmumuni-muni ng ilan, hyper namang nagkakatuwaan ng iba. Ayon sa konduktor, manhid na ang kanyang mga tenga sa ganitong mga pasahero. Naiinis talaga pero wala kami magagawa eh. Hanap buhay namin nasa kalsada eh. Ulit. Oo, pinapasensya na lang namin. Kung maharot, kung maingay pag nasa ganitong bus na pang publiko. Ikaw ba naiirita ka pag may makukulit sa sasakyan? Oo, lalo na pagkatabi ko. Pero nang ikwento namin ang kritisismong tinanggap ng ating mga kababayan sa ibang bansa, heto ang tugon ng ilang pasahero. Dapat ba ireklamo yan? Hindi naman, kasi katuwa lang naman yun, hindi naman yun kaguluhan. Pwede rin. Kasi dapat tahimik. Siguro masaya lang sila kaya nagkita-kita sila kaya siguro gano'n. Kung halimbawa merong mga foreigner dito sa bus natin ito at medyo maingay sila, anong magiging reaction nyo? Natural lang. Wala naman. Kasi karapatan din naman nila na dito rin natin kahit hindi sila dito sa bansa natin. It's a trait that is common to all, not just Filipinos. Whenever, as I said, it's a natural reaction, it's an instinctive human reaction to express happiness, feel elated when you meet someone familiar. Cedric Castillo, GMA News.